Bongo, biglang nagbago ang isip, bumaligtad, ayaw na mag-resign. Diyan ho, sa Senado. Mayroon daw siyang delikadisa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po, ay ito na. Ang taong may delikadisa. Ay bakit kung may delikadisa ka? Bakit biglang nagbago ang iyong isip? Ang sabi mo, magre-resign ka diyan sa Senado, tapos ngayon, babaliktarin mo ang iyong sinabi na ayaw mo mag-resign dahil mayroon kang delikadisa. Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong bagong style na bulok nitong si Bongo na matindi ho ang kinakaharap po nito dito sa nga po ay katiwalian sa gobyerno. Kung makikita nyo ito ay maamo ang mukha, waring isang tupa na maamo kapag makikita nyo po sa social media, malaking stream media, sa kanyang press conference. But ang nakapalubho, dumadaloy, nananalaytay sa kanyang mga dugo at pagkatao ay itong usapin na bilyones na pera na di umano dapat sa control flood mapupunta, subalit napunta sa bulsa ni Bongo at ng kanyang kapatid, kamag-anak at siyempre dito sa kanyang kumpanya. Eto, tadaran po natin mga kaibigan. Ano na, Bongo? Sabi mo magre-resign ka, hindi naman pala tunay, ha? Lukuin mo ang iyong sarili. Eto, mga kaibigan, ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observe delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking pangalan. At alam nyo naman po, uso po yung name dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pang nagpapa-VIP, yun pang nagpapa-importante. At sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observe delikadesa. Yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. Iyan ang lakas ng hangin, mga kaibigan. Sa tagal daw ho nitong pagsiservisyo nitong si Bongo bilang isang politiko na kung tawagin ay politikong matino. Ito'y matino lang ito kung tingnan. Ba't mga kaibigan, kung pagbabasihan po natin ang mga ebidensya na lumalabas noon at hanggang ngayon, ito po ay kabaliktaran na matino na politiko. Napakaraming biktima ho nito. Ay haba tayo, kukulangin sa oras kapag pinag-usapan ho natin ay biktima ng tukhang. Ito po ay sangkot ay sa kanya pa nagagaling ang pera ng pambayad sa mga pulis para taniman, paslangin. Padalang kaunti. Ngayon, parami ang biktima dito po sa flood control. Marami ho ang nabiktima ng flood control na yan, na hindi na control, lalong bumaha. Marami yung nagbuwis ng buhay, mga kaibigan. Ngayon sa part ng Manila, umuulan ho, ang daming tubig, mga sasakyan, mga estudyante, nire-rescue ho, mga kaibigan. Di po ba? Masahol pa sa sugal to masahol pa sa sugal ho itong nangyayari sa flood control na ibinulsa. Dahil ito ho ay pumapatay ng maraming tao sa pamamagitan ng baha. Di po ba? Pahindik-hindik. Hindi nyo ba naiisip yan kayo, Bongo? Tapos ngayon magmamalinis kayo? Ito mga kaibigan, patapusin po natin. Senator, legislator, wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalo-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking pamilya. At ngayon, I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level. Ang mga kamag-anak
ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity. Isang laking kalokohan no ito. Parang isang style talaga nito eh. Robin Padilla, ito ho. Bato. Isa ang style nila na scripted. Tingnan nyo kay Robin Padilla. Noong ang opisina niya ay nasangkot sa marijuana na gumagamit ang staff niya, ay ayaw magpa-drug test. Tapos ngayon ho, nag-file ng bill na kailangang mandatory drug test sa lahat ng government official at ang politiko. Diba? Timing na timing. Ngayon ho, ang usapin and connection dito sa nabisto na kalukuhan ng mga kontraktor. Ay bawal na bawal ang kontraktor na ika nga po lalo't kamag-anak mo na i-award ang project na sila mag-manage, katulad na nangyari kay Bongo na lumalabas sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga. Noon pa ho ito. Tapos ngayon naungkat at naimbestigahan na at pinaiimbestigahan pa rin patuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kamag-anak ho ni Bongo, kapatid, ang sangkot ho dito na yan ho ay bawal na bawal. Ngayon ho, biglang nag-file ng bill, utor pa siya itong si Bongo na bawal daw yung ganon. Lukuhin mo ang sarili mo, parusahan mo ang sarili mo, di ba? Timing na timing din. Nag-file ng gagawa ng batas na ganon siyang author na bawal daw na ganon kapag mag-anak tatay nang ika nga po mag-award ng mga project, sila ang mamahala ng project. Bakit mo ginawa, Bongo? Panahon ni Digong, ginawa mo iyan. Kaya nga may kaso kang plunder. Ngayon, na-discover din ng mahal nating Pangulo Bongbong Marcos. Isa ka sa gumawa niyan. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Trillanes Loan. Hindi ka lang naparusahan noon dahil pinagtatanggol ka ni Digong. Pinakikialaman ni Digong ang hustisya noon. O ito, mga kaibigan, patapusin po natin. And affinity ay dapat po bawal po. Mr. President, sa laki po ng pondong pinag-usapan dito, hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang explanation mula sa mga kontraktor o DPWH. Dapat po ay merong managot dito at dapat po ay maging accountable po sila. Dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon pa nasolusyonan. Maraming salamat po, Mr. President. Anong lakas mambudol nito? Ano ang sabi? Dapat daw may managot dito sa flood control na ito na project na hindi nasusolusyonan ng baha. Di parusahan mo ang iyong sarili, Bongo, dahil ikaw ay sangkot dito. Kunwari wala kang alam, nagmamalinis ka, hugas kamay ka. Maraming ebidensya para sa iyo. Datapuad, ikaw ay sa tinuturo sa privilege speech ni Senador Lacson na ikaw ay sangkot. Marami kayo na mga senador na ikaw nga po'y magkakasangkot. Nandyan din si Escudero, nandyan din si Mel Villanueva at marami pang iba. At mga kaibigan, maliwanag po dito yung sinasabi niya na siya ay magre-resign sa Senado. Bigla pong binaliktad ang kanyang sinabi. Ngayon ho, wala na pong nasa sinasabing magre-resign. Bagkus nandiyan ho sa Senado at patuloy ang paggawa ng anumang taktika, estratehiya para pagtakpan at ilihis ang isyo na siya ay gusto niya na makalusot dito, na gusto niyang ipunto. Wala siyang alam. Hindi siya sangkot. Sangkot ko nga! Sangkot ka nga eh! Tanungin mo si Pangulong Bongbong Marcos. Tanungin mo ang mga ebidensya. Ikaw ay sangkot, Bongo. Isang like po sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Kailangan ko pong inyong public opinion diyan sa comment section. Maraming salamat. Bye-bye. Pala pa.